Okay, magandang hapon. Nandito tayo sa opisina ngayon ni Municipal Mayor Honorable Kenneth Marquez Perez ng San Manuel, Pangasinan. Mayor, magandang hapon. Before anything else, gusto ko muna kayong i-congratulate right after ma-re-elect uli kayo. So, kamusta na po ang San Manuel? Ito, okay naman, no? Sa awa ng Diyos, patuloy naman yung pag-develop at pag-asenso ng aming bayan. So, gaya ng nasabi ko nung nakaraan, may mga proyekto tayong magpapaunlad pa ng bayan ng San Manuel, katulad ng pagsasaayos ng wet market natin na kasalukuyang na ginagawa. So, inaasahan namin siguro by end of this quarter matatapos yung pag-renovate ng wet market ng San Manuel. So, may mga bagong stalls kami nakita doon. Di ba kanina? Yung sa likod, ano po yun? Para sa ano yun? Nirerentahan ba yun? Or Oo, opo. Sa likod ng gym. yung, tama ba? Likod ng gym yung dinaanan natin kanina. Oo. Opo. May mga stalls tayo doon na nilagay dahil noon hindi maayos, hindi organized. So, minabuti natin na ipaayos na para mapanatili rin natin yung kalinisan doon. So, naglagay tayo ng mga stalls doon para rentahan din ng mga kababayan natin na medyo nag-a-adjust pa sila dahil dati hindi ganun yung itsura noon. Kaya yung ibang tao hindi pa masyadong alam na may mga stalls na doon. Parang may nabanggit yata kayo tungkol din dun sa fire station. Opo. Ba? May pagbabago po ba dyan? Yung fire station natin tapos na. Before ng election noon, tapos na. So, nagpapasalamat tayo sa Bureau of Fire na nagbigay ng pondo para makapagpatayo tayo ng maayos na fire station dito sa San Manuel. So, ano pa pong mga bago nating proyekto ngayon? Dito, yung kasalukuyan na ginagawa, itong pagpapatayo ng municipal library. Oo. So, inaasahan ko rin na matatapos yan by this quarter. Tsaka kakatapos din ang mga daycare centers natin. So, may additional na daycare center na naipatayo ang LGU. Ganyan din yung ang pagkakaalam ko, kauna-unahang training center na maayos ng ALS, yung Alternative Learning System ng DepEd na ni-request nila 2 years ago na sana magkaroon sila ng training center. So, in-evaluate nila, nag-inaugurate kami kahapon yung bagong ALS Training Center na tuwang-tuwa kahit ng mga taga-DepEd, taga-Division na namangha sila dahil isa raw ito sa kauna-unahang training center sa buong Region 1. Opo. Pangilang na po ba ang municipality ang Classification? classification niya? Matagal na tayong first class. First class pa rin. Since nag-operate itong San Roque Dam, naging first class na in terms of income ang San Manuel. Sa ating pong mga ating mga pananim, sa ating mga crops, hindi po ba apektado ng tagtuyot? Ayan, problema talaga natin yung El Nino ngayon. So, base sa report ng ating mga kasamahan, medyo talagang mahina yung tubig. So, And kahit meron tayong San Roque Dam, hindi niya kaya. Oo, kasi syempre bumabase rin yan sa ulan. So, alam naman natin kahit na umuulan pa minsan-minsan, hindi sapat para matugunan yung pangangailangan ng ating mga magsasaka. Kaya yun nga ang dalangin natin na umulan. Hindi tulad ng mga nakaraan na dalangin natin sana huwag umulan. So ngayon naman kailangan talaga natin yung tubig para sa pagsasaka ng ating mga magsasaka dito sa San Manuel. Yung pong kanina, yung sa Carabalo Mountain, paano po nagsimula yun? Yung project na yun? 2025, nagkaroon tayo ng meeting sa mga iba't ibang ahensya ng national government. So ito nga, ang sabi nila na simulan na to sa ibang mga probinsya, ibang munisipyo. Kasi malawak ang Carabalo Mountain. So upon our meeting last year, napagdesisyonan namin na simulan na rin yung pag-develop ng Carabalo Mountain dito sa San Manuel. Ano pong mga coverage na areas na dito sa... Ang 4 na barangay, yung nasasakupan yan, yung convergence na pinaplano natin. So, nandyan yung Barangay Lapalo,
Barangay Santo Domingo, Barangay San Bonifacio, tsaka Barangay San Roque. So ano po yung mga ano natin doon, mga projects na naka-install or yung mga inaasahan natin? Mga binigay na plano ng national government ng convergence ng Caraballo Mountain, nandyan yung unang-una, tree planting. Oh, So, yung protection ng watershed natin, yung pagpapalawak ng farm-to-market road, tsaka syempre yung agritourism na tinatawag natin. Mayor, yung kaninang umaga ng 6, di ba nag-tree planting kayo? Oho. Saan po yun? Dito sa Barangay San Bonifacio, sa Bumbuaya. Ilang seedlings po siya? May higit 1,000 yung naitatan. Pero hindi minsanan. Siyempre, yung isa kanina parang initial for our program. Pero pagpapatuloy yan throughout 2029 na magtatanim tayo. Sino po yung mga kasama natin din na official? Nandyan yung mga DA, dyan yung DAR, DILG, and DNR. Sumali rin ho sila. So yung El Nino, Mayor, sabi nila, till next year daw yun. Oo nga, oo nga. So nakahanda po tayo ito. Kahit papano pinaghahandaan natin, pero yung ganitong mga natural na kalamidad, lalo na yung El Nino, syempre wala tayong ibang pagkukuhanan ng tubig kundi yung ulan. So ang kailangan natin gawin talaga, maging masinop sa paggamit ng tubig. At kung napansin nyo, yung fountain namin, hindi ko muna pinapandar para hindi rin sayang sa tubig. Eh, Mayor, yung solar na, yung pati solar, meron po tayo wala? May mga project ang Department of Agriculture ng mga solar pump. Tsaka isa rin yan yung mga binabalak natin na balak kong kausapin itong mga local farmers natin kung saan talaga yung nangangailangan ng solar pump for irrigation. Ano na po yung mga machineries na binigay ng DAR? Marami na ho. Halos di ko na mabilang. Yan yung... Mula nung nag-set si Secretary Estrella. Nandyan yung mga harvesters, tractors, mga tawag dun, kuliglig. Halos lahat to ng pangangailangan naman ng mga farmers natin, tinutugunan ni Secretary Estrella. Farm to market roads yan, ang dami. Meron mga bago ngayon, farm to market tools na. Nung nakarano, may mga naipatayo sila sa 14 barangays. So this year, ang pagkakaalam ko, tumutulong ho sila sa pagpapaayos ng irrigation ng NIA. Ang ating DAR Secretary talagang tutok na tutok sa pagpapalawig at pagpapaganda ng farming inputs natin dito sa San Manuel. So talagang tumutulong siya na makibahagi, na mabigyan ang San Manuel ng nararapat na irrigation projects. May mga support programs tayo para sa mga farmers. Marami ho, yung mga farm inputs natin, mga bini, mga fertilizer, mga financial assistance, nandyan. Mayor, pagdating naman sa awards, ang dami mo ng awards. Ang dami ng awards ng San Manuel. Ano yung mga awards natin? Yung nakarano, yung FALGA, yung sa kwan naman yan, COA, na nagawaran tayo ng maayos na pamamalakad ng pera ng bayan. So sabi ko naman, yung mga award naman kasi minsan, para sa akin, hindi naman talaga yan basehan kung maayos ba or effective ba ang ginagawa nating serbisyo sa bayan. So may mga award naman kasi na naayos lang yung papel. Pero in reality minsan hindi naayos yung serbisyo. So para sa akin, isang karangalan na makatanggap ng ganyan, pero mas importante pa rin na mararamdaman ng mga kababayan ko yung serbisyong ibinabahagi ng lokal na pamalan ng San Manuel. Parang yung SGLG, palagi, ba Mayor? Simula ho nang naumpisan yan, kung daw nagkakamali, 2013 yata start niyan. So kahit ng previous administration natin kay kuya ko,
nagtuloy-tuloy. Halos taon-taon naman na nagagawaran tayo ng SJLG. Itong itong taon, parang wala ata. In-stop ata yung awarding ng SJLG. Yung peace and order natin dito, okay naman, no? Okay naman. Yun lang, mga petty crimes. Yung sa di ba yung sa Tacloban na shooting, apektado ba ang San Manuel tungkol doon? Or meron ba tayong ginagawang measures para hindi mangyari yun? Or, Actually, kahit before pa ng shooting kasi, medyo mahigpit na tayo sa security. Lalong-lalo na sa school. So, nung nakaraan taon, nag-propose tayo ng project na mabigyan lahat ng mga silid-aralan ng CCTV camera. na kayo dito? So, lahat ng mga classroom dito sa San Manuel, equipped na ho ng CCTV. Yung iba lang, medyo nahihirapan sa pag-install. So, minabuti namin na tulungan sila, yung mga school na hirap sa pag-install ng CCTV. Wala naman kayo measures dito tulad ng Sudagupan na binan nila yung mga piso nito. Mga cellphone. Wala pa naman. Dahil alam ko yung mga kabataan ng San Manuel, disiplinado naman yan. Okay. Siguro, hindi naman 100% na may mga ilan, pilyo rin talaga. Pero hindi naman ibig sabihin nun, may magiging violente rin siguro. Siguro, tutukan lang ng mga magulang nila talaga. Sabi ko nga, ang unang gagabay talaga dyan, mga magulang. Dapat matutukan sila. Sa ganyan din, sa mga kaibigan nila, dapat piliin din nila na maayos. Saka yung police disability natin dito, hindi naman siguro nagkukulang. Hindi naman, pero ang problema talaga, kulang na kulang tayo sa personnel. Kaya kahit sila, hirap na hirap din dahil imagine, we are approaching 60,000 population. So, yung police natin, kulang-kulang lang na 40 personnel. So, at once, maximum, nasa 30 lang sila. Or less than. So, may mga matitira pa sa mga police station. So, yung mga police natin, hindi kayang ikutan lahat ng minsanan. Kaya, yan din yung daming laging hinihiling na sana madagdagan ng mga personnel natin. Panawagan nyo na lang sa mga gusto nyo pang pangailangan ng San Manuel. At saka yung pong mensahe na lang sa ating mga kababayan. Apo, siyempre sa amin, lalong-lalo na sa national government, sana wag ho kayong magsasawa na tumulong sa munting bayan ng San Manuel dahil talagang kailangan na kailangan din ho ng mga kababayan ko ang inyong tulong. At ganyan din ho sa mga nasa probinsya, nagpapasalamat din ako dahil lubos din tayong tinutulungan ng provincial government ng Pangasinan. Sana huwag kayong magsasawa na tumulong at sumuporta sa mga kababayan ko dito sa San Manuel, lalong-lalo na sa larangan ng kalusugan. Isa po yan sa talagang hinihiling ng aming mga kababayan na sana hindi sila mapabayaan, lalong-lalo na sa kalusugan. Alam naman natin dahil sa hirap ng buhay, tsaka sa mahal ng mga pagpapa-hospital, hindi rin nila kaya talaga ang magkasakit. Kaya tuloy-tuloy natin pagtulungan na maging mabuti at malusog ang mga kababayan ko dito sa San Manuel. Ganyan din sa aming mga kababayan dito sa San Manuel, sana maging disiplinado tayo. Lalong-lalo na yung mga kapwa ko na mga tatay, mga ama, na nagtataguyod ng kanilang pamilya. Kasi yung iba, napapansin ko, after ng trabaho, inom ang inatupag. So sana bawas-bawasan natin. Kasi higit na importante ay mag-ipon para sa pamilya. Kasi mahirap ang magkasakit. Mahirap ang ma-hospital. Masakit sa bulsa, masakit pa sa ating mga kapamilya. Kaya alagaan din ninyo yung mga sarili nyo. Kaya sana bawas-bawasan natin yung pag-iinom, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho ng maayos. Huwag niyong sasayangin yung pinaghihirapan nyo para sa bisyo na ginagawa ninyo. Kaya panatilihin natin maayos yung pamilya natin para mas maganda pa yung harapin ng mga ating mga kabataan dito sa San Manuel.